Hello guys, hello. This is for Gemini. Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Okay, first card natin Gemini is Panda. Panda is balance. Okay? So, sinasabi ng barahan na to na kailangan nating hanapin this April, kailangan nating hanapin yung balanse sa lahat ng financial situation natin. And lalo sa puso natin, especially merong mga imbalances tayo na pinagdadaanan sa emotion. Okay, courage. O, diba? Sabi ng baraha sa'yo dito, Gemini, na you need to be courageous. Nakakaloka yung nakikita ko dito. It's either you're an OFW. OFW ka ba, Gemini? Or pwedeng newly graduate ka. Pwedeng bagong panganak. Pwedeng seaman, parang ganon. There's a situation ngayon na hindi mo hawak. Uncontrollable. Diba? Hindi mo hawak and hindi mo ini-expect. Unexpected and uncontrollable. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to be courageous na hanapan natin ng balance ito. Okay? Find balance sa kung ano man na situation na mayroon ka sa ngayon. Hanapin mo yung balance, guys. Alright. So, kasi nakikita ko siya dito medyo nagpapanik ka, Gemini. You're panicking. Okay, next is the Strength. Okay, Three of Swords, King of Cups, the Hangman, and Judgment. Sa ilalim mo dito is Lovers and Justice. Wow! Okay. So, meron ditong Gemini, iba-iba to ha. It's either your focus sa love life mo, it's either focus ka sa plano yung kasal ng love life mo. It's either your focus sa pagbuo ng family. It's either focus ka sa pagpapagawa ng bahay. Or posibleng nakafocus ka na ihang lahat para sa relationship. Like for example, meron dito na Gemini na like yun, OFW ka or seaman ka or nasa malayo kang lugar, malayo ka sa family mo kasi there's a relationship, family, parang ganon. Nahihirapan ka ngayon magdesisyon. Kumbaga, hirap na hirap ka na gawin kung ano yung mga dapat mong gawin kasi full of regrets ka eh. Parang iniisip mo, sana hindi ko ginawa to, sana nag-stay ako sa Philippines, sana ganito, ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito na no, if you are suffering anxiety, depression, guys, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng doktor, professional, lalo kung nasa ibang bansa ka ha, wag mong isawalang bahala yung emotions na nararamdaman mo. Okay? Strength, courage. Dalawa yung baraha mo dito, courage and strength. Yun yung pinaka-crucial na message ngayon is kailangan mong magpakatatag, kailangan mong isipin. Doon sa mga nasa ibang bansa na OFW guys, kung nanonood kayo ngayon and you're thinking about your family, pwedeng thinking kayo sa family nyo sa abroad or sa Pilipinas or kung paano kayo makakauwi. You need to be strong, courageously, kailangan mong maging, kumbaga hanapin mo yung balanse. Isipin mo na yung trabaho mo, yung pera, pwede mong makuha yan. Makikita mo yan kikitain mo yan. But your family, your relationship is more important. Three of Swords, nakikita ko sa'yo dito na you are broken. Nasasaktan ka. And sinasabi ng baraha sa'yo na isang desisyon ang kailangan mong gawin, ang kailangan mong ihang para sa pamilya mo, para sa emotions mo. So, ang linggong ito, especially April 1 until 15 or the whole month ng April, nakikita ko sa'yo dito na medyo nagpapanik ka. Maybe you're panicking or your family. Kasi yung King of Cups, yun yung pinaka-focus mo ngayon eh. Sinasabi ng baraha na posibleng ihang mo muna yung plano mong pag-abroad
or ihang mo muna yung plano mong negosyo, it's because kailangan mo mag-focus sa sarili mo, sa family mo, or sa emotion mo. Okay, let's check. Okay, strength card. Okay, oh, 'di ba? Laban. Okay, Gemini, nakikita mo ba 'to? Sinasabi ng baraha, ilaban mo, lumaban ka. Wag kang panghinaan ng loob, ha. Okay, this April, you need to be strong, you need to be courageous. Homesick ka na ba? Or nasaan ka ba? Sabi ng baraha sa'yo, magiging maayos ang lahat. Magiging okay ang lahat. So, wag kang masyadong mag-isip ng worst, okay? Ang kailangan mo ngayon is mag-pray. Kailangan mo ngayon na, kasi kung nangyayari sa paligid mo, wala kang control. Ang may control dyan yung Panginoon. So, you need to pray. Alright, so the Hermit, King of Cups, diba? Ay, kita ko sa'yo dito, kailangan natin ng balanse. Hindi ko alam kung bakit, pero yung message mo ngayon, ay parang sinasabi, Gemini, huwag kang masyadong mag-focus sa pera. This month is all about yourself, all about your family, all about your emotion, all about your well-being, especially yung health mo. Okay, ang importante daw ngayong buwan is yung sarili mo. Ihang mo daw muna. Ihang mo muna yung trabaho mo, ihang mo muna yung mga obligations mo. Kailangan mong ayusin yung sarili mo. Kailangan mong i-prioritize yung sarili mo. Magpahinga kung kinakailangan. Okay? Kailangan mong mag-decide para sa pamilya. May iba sa inyo dito, Gemini, na posibleng ihahang nyo yung plano yung pag-abroad, or yung iba nasa ibang bansa. Siguro uuwi ka muna. Or nakikita ko sa'yo dito, ang decision mo this month is nakafocus sa pamilya. Sa kaligayahan ng pamilya mo, sa asawa, anak, sa parents, sa siblings, parang ganon. So, yun. May mga projects kayo this year. Especially yung iba na Gemini na gusto mong magpatayo ng bahay ngayon, bumili ng sasakyan, mag-invest sa mga lupa, magnegosyo, mag-travel. Siguro hindi muna. Ihang mo muna siya kasi sobra-sobra yung crisis ng mundo ngayon. So, nakikita ko sa'yo dito na ang pinaka-focus mo ngayon, especially April, May, ay family and well-being mo. Yung sarili mo. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!